Ayan, isang mapagpalang gabi po ng Biyernes sa atin lahat. Welcome po muli sa atin Always Say a Prayer. Ayan, ngayon ay Friday and of course we all know pag Friday, ang tatalakayin po natin ay walang iba kundi ang mga tauhan sa Biblia. Pero bago yan, syempre, gusto ko muna pong pabatiin yung aking kasama na always ready mga kapatid dahil sa totoo lang hindi rin po siya ngayon dapat pero always ready. Girl Scout po talaga siya kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya po ay nakasali sa aming team. Ayan. Si Sister Kim Baura Vidal. Tama ba? Vidal. Ayan. Thank you so much po, Pastora Lolit. Ayan, magandang gabi po mga kaasap. At tama po kayo, ako po muna ang makakasama ni Pastora Lolit sa ating pong episode ngayong gabi, sa ating pong tatalakayin sa pangunguna po ni Pastora Lolit. Ayan, sa ating pong mga taga-subaybay, patuloy po kayong tumutok at i-share nyo po yung ating pong live streaming ngayon sa inyong pong mga kanya-kanyang local churches para marami po ang mapagpala ng salita ng Diyos. Ayan, Pastora Lolit, happy Friday po. Ayan, sa wakas Friday na. Yung mga bata gustong-gusto ng Friday, sis, kasi ayan, bukas, ano na naman, yun, bakasyon na naman. Kakabakasyon lang, bakasyon na naman. Monday, siyempre, walang pasok, kaya yan yung mga inaabangan, hindi lamang po ng mga estudyante, kung hindi po yung mga, pati yung mga nagtatrabaho. Okay. Ayan, so, ayan. So, ngayon ay, ngayon araw na ito, mga kapatid, feel free, kung meron po kayong mga prayer request o kaya mga praise report, ayan, pwede nyo pong i-type dyan sa ating comment box. Yes. Tapos, para po, ayan, ay mapag-pray natin at siyempre, ma-shoutout natin yung mga praise report nyo. Okay? At kung meron naman pong mga birthday, anniversary, or simply gusto nyo lang i-shout out, ayan, pwede rin po yan, i-type nyo rin para mabasa po namin ni Sister Kim. Isa pa, syempre, kung meron kayong papa-announce sa inyong mga churches, ayan, gawin natin platform to, di ba, Sister Kim, para Yes. malaman natin kung ano ba yung gusto natin ipahiwatig doon sa kanya-kanya natin mga churches. Tama. Okay. Sis. Thank you po, Pastora Lolit, sa mga magandang reminders. Siyempre po, Pastora, marami na po tayong kahit papano kasama ngayon sa ating pong streaming at batiin po natin sila isa-isa. At unang-una po sa nakikita ko ay magandang gabi po, Sister Ems. Magandang gabi daw po mga kaasap. Siyempre kasama din natin si Sister Arlene Profugo Mejia. Magandang gabi po. At thank you po Sister M sa pagbati. Yan, maraming pong salamat. Happy birthday Sister Kim. Thank you po Pastora. Ayan. Natatanong yung edad At syempre magandang gabi din po kay Brother Francis Ken. Magandang gabi. Brother pala to. Yes po. Kasama din po natin, Pastora, si Sister Merlita Bulato Profugo. Ayan, good evening po. Yes. At syempre ito po, Pastora, nako, suking-suki, The Loyal. Syempre po. Hanggang mamaya yan sa tonight. Yes, Yola. Yes. Bandang gabi, Sister Beulah. At syempre po, si Kuya Danny. Hi, Brother Danny. Magandang gabi po. Nag-celebrate din niya ng birthday, Sister Kim. Sabi nga po, alam ko nga po pareho kami ng birthday and something like, ang alam ko nga po, Pastora, parang March 11 po talaga yung birthday niya. Di ko po matandaan yung story, basta either March 11 or April 11. Ay, dalawa birthday, ang ganda, no? Gayong paman, hello po to Brother Danny. Patuloy po kayong pagalingin ng Panginoon. Kasama din po natin, ayan, sino pa ba nandito? Pastora. Ayan, ang nakita ko pa po yung si Sister Ruth Tels. Ayan, magandang gabi, Sister Ruth Tels. At, ayan, pa-shoutout daw po, ayan, kay Pastora Lolit at Sister Kim. Ayan, sabi ko ni Sister Beulah. Shout out, hello, Sister Beulah. Ayan, masaya kami na nandito ka uli. Siyempre, palagi ka naman nakatutok. At siyempre po, kasama din po natin, Pastora, si Sister Rowena Zipagad at si Brother Patrick Sabarisa. Ayan, alam ko ito din sila Sister Rowena at si Brother Patrick
sila din talaga isa sa mga masugid po nating taga-subaybay. Araw-araw yan, walang mintis yan, Sister Kim. Kaya nga po eh. Ayan. Ako, dumadami po yung ating mga patuloy na taga-subaybay. Salamat po sa Panginoon. Kaya bibigay ko na po kay Pastora kung meron po siyang announcement or itutuloy niya na po sa ating exciting. Ako excited na makinig. Walang batiin, Sister Siguro. Kim, ng anniversary sila Brother Ross at saka si Sister James. Nag-celebrate sila ng kanilang anniversary sa Baguio. Kaya Yes, happy anniversary po. at syempre, Sister Kim, yun pong kakatapos lang na aming celebration ng third year anniversary ng Morning Happy anniversary po. 3 taon na kami talaga na ginagamit ni Lord na manalangin. Kaya maraming salamat dun sa kalakasan. Kasi talagang ang umpisa noon 5. Isa nagiging 5:30, pero nakakatuwa dahil hindi po talaga, meron pong parang naka-assign na kahit ako wala, minsan meron pong mga talagang gising nasanay na sila talaga na talagang manalangin bago ang lahat. Yan. Tapos, gusto ko lang, Sister Kim, magpasalamat din sa ating Panginoon in behalf po ni Pastora Cherry. Yan, teka. Hanapin ko muna yung kanyang praise report. Ayan. Teka ha. Sige po. MMIM North EDSA. Ayan. Diyan po siya nagpasalamat. Tulungan mo ko, Sister Kim, baka makita kang Ayan, totoo nga po na si Pastora Cherry ay may binigay po na praise report sa atin. At Pastora, mukhang ito po yun. Sige, i-share ko po. Sige po. Praise report po ni Pastora Cherry De Leon ay yun po, the doctor confirmed the result of Raymond's latest PET scan at hindi na po ito nagpakita ng cancer cells. Wow, purihin po ang Panginoon. Ayan, praise and thank God for the healing given to Raymond. Ay, napakabuti talaga natin Diyos at walang imposible sa Kanya. Thank God to all of you who joined us in our journey, for all your support through prayers, encouragements, gifts, and finances. Truly, God is amazing to have heard all our prayers. God bless everyone. Wow, napakagandang praise report. Napakabuti ni Lord, Maliit, malaki, kaya ni Lord. Walang imposible sa ating Panginoon. Pag ginusto niya, talagang mangyayari at mangyayari. Grabe yun. Oo, grabe talaga ang tagal namin pinag-pray natin. Di ba tayo talagang nagpe-pray, saka talagang nakatutok tayo doon sa kanyang journey, doon sa kanyang sakit. Pero praise God, talagang na-confirm na ngayon na parang out na si cancer sa kanyang buhay. Pero patuloy natin ipanalangin para hindi na mag-reoccur itong cancer. We all know naman na nanunumbalik naman yan. Pero of course, pag maganda ang yung lifestyle mo, yung diet mo, at I'm sure si Sister Cherry ay alagang-alaga yung kanyang anak, definitely hindi na po babalik yung cancer na pinatawag natin. Yes po. Siyempre po, Pastora, speaking of healing, pwede po ba nating i-up tong isa pang praise report bago po tayo dumako sa ating next segment? Ito po ay mula sa asawa ni Sister Mavs from Brother Danny. Yan. Amen. Sabi niya po, salamat sa lahat ng mga prayer. Naging normal po ang gastro check-up niya. Amen. So, thank you sa Lord. Praise God. Kasi yun, nakita din natin yung journey ni Sister Mavs together with his husband. Talagang buong ASA team. May call pa yan. Sila Pastora Lolit, sila Sister Ems, di ba? Para talaga alalayan sa panalangin ng ating kapatid at ang kanya pong asawa. Sobrang ang buti-buti po talaga ng ating Diyos. Yun lamang po, si Pastora Lolit. Pero ang maganda nito, hindi po natin nakitaan ng panghihina. Itong si Pastora Cherry, itong si Sister Mavs, talaga nakita natin na nagpapatuloy silang gamitin ng ating Panginoon despite na talagang meron din silang iniinda. Pero ayun, napakabuti ni Lord talaga. Praise the Lord. Amen. Amen.
So ngayon ay pumunta na tayo sa ating People of the Bible, Sister Kim. Yes Ayan. po. At ang ating People of the Bible, masasabi natin very prominent din, kilalang Mm-hmm. kilala. And I'm sure kilala natin lahat ng mga Kristiyano ito. Opo. Walang iba kung hindi ito si Aaron or si Aaron. Ayan. Di ko alam ang right pronunciation. Si Aaron, si Kim, ako Aaron. Pero bago ang lahat, tayo muna po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa pagkakataon binigay mo sa inyong lingkod na ma-discuss, Lord God, ito pong people of the Bible na walang iba kundi si Aaron. We pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat ng mga kapatid na makikinig at nawa, Lord God, makita nila yung mga flaws, yun pong mga kahinaan at kalakasan nitong people of the Bible na to. At kung ito ay dapat na uh, uh, maging example, Lord God, maging example po siya. At kung yung mga flaws niya naman, Lord God, ay makita ng mga namin, Panginoon, ay wag po namin gayahin, Lord God. Kaya, Lord, we entrust to you ang mga susunod na tagpo dito po sa amin. Always Say a Prayer. Bigyan mo po, Lord God, ng, ng kalakasan ng inyong lingkod para po mai-discuss ito pong aming pag-aaralan ngayon tauhan sa Biblia. Kasama po si Sister Kim. We pray, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang maitaas sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, ayun nga, gaya po ng sinabi ko kanina, ang ating people of the Bible ay walang iba kundi si Aaron. So, makikita natin, unahin natin yung mga highlights niya, yung mga, kumbaga, yung highlights ng buhay niya. So, alam naman natin na si Aaron ay nag-serve bilang high priest. Siya po yung unang high priest sa talagang na-designate ng ating Panginoon to lead the Israelites. At ang kanyang worst na nagawa naman is crafting a golden calf. Yan. So, itong Bible, at kung babasahin natin itong Bible about Aaron, meron pong makikita po natin ito sa Exodus 32 verse 1 to 35. At andito rin po mababasa natin siya sa Exodus 32 verse 1 to 24. So most po ng istorya ni Aaron ay sinabi po o makikita natin doon sa second, third at fourth books doon po sa Bible. Doon po sa Exodus sa 1 to 12, dito po ay tinawag si Aaron para mag-join kay Moses para po i-confront yun pong Pharaoh ng Egypt at i-lead po ang mga Israelites away doon po sa Egypt. At doon sa chapter 16 to 19 ay meron po tayong makikitang significant ups and downs after nun sa Exodus. So, take note mga kapatid, yung mga verses para naman masundan nyo rin po ito kung talagang gusto nyo makilala ito pong people of the Bible natin. Okay? Pangalawa naman, si Aaron po ay na-assign bilang high priest doon po sa chapter 24. At siya po ay nabigyan ng instruction para mag-serve po sa tabernacle doon po sa Exodus 27 hanggang 31. Of course, hindi natin makakalimutan yung famous Golden Calf Rebellion against the Lord na ito po yung nangyari doon sa Exodus 32. At from then on, marami pa pong instruction na binigay dito sa chapters 34 to 35 at sa chapters 38 to 40. Okay? Doon naman po sa book ng Leviticus ay na-mention din si Aaron sa Leviticus 1 hanggang 3, 6 hanggang 7 at yung kanyang ordination ay nag-occur doon sa chapters 8 hanggang 9. At yung kamatayan ng kanyang dalawang anak, si Nadab and Abihu ay nakarecord po doon sa Exodus 10. At doon sa Exodus 6, Leviticus 10 pala, sorry.
At dun sa Leviticus 16, siya po'y binigyan ng instruction para po for entering the most holy place. At siya po ay na-mention doon sa Leviticus 21, 22 hanggang 24. At doon naman po sa book ng Numbers, si Aaron po ay na-mention doon sa chapters 1 hanggang 4, 7 hanggang 9, and in Numbers 12. Kasama niyang kanyang sister na si Miriam na talagang inoppose sila, parang kinalaban nila si Moses. At again, na-mention din po si Aaron doon sa Numbers 14. So yun pong yung kanyang staff ay nag-occur doon sa Numbers 16 to 18. Yung pong judgment ng Diyos against sa kanya and kay Moses ay binigay doon sa chapter 20. At yun, genealogy niya ay na-document naman sa chapter 26, and finally, yung kanyang kamatayan dun sa Mount Or at the age of 123 is recorded sa Numbers 33. Ayan mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig, sana po ay makita, marinig nyo para naman po mamaya ay meron tayong tanong ay makasagot naman po kayo. Ayan. So punta naman po tayo dun sa family tree ni Aaron. Ang tatay po ni Aaron, ang pangalan ay Amram. Ang kanyang nanay ay si Jochebed. Ayan, ang hirap i-pronounce. Yung kanyang younger siblings, of course, si Miriam po at saka si Moses. At pinakasalan niya po ang kanyang asawa ay si Elisheba. At meron po silang 4 na anak, si Nabab, si Abihu, si Eleazar, and Itamar. At yung kanyang grandson ay si Pinehas. So yung kanyang descendants ay matatawag na sila daw po yung mga Aaronites. Okay. So yun pong final 40 years ni Aaron, yun for 4 decades, si Aaron po ay nag-serve. Of course, kasama si Moses at yung kanyang sister na si Miriam, kasama din. So masasabi natin na sila po ay mga real-life superheroes ng 15th century BC. At habang si Moses po ay nanatili sa spotlight all 40 years, si Aaron din po ay nag-share that spotlight early on, lalong-lalo na doon po sa pag-confront nila doon sa power po, doon po sa Pharaoh ng Egypt. Kung baga sa kanyang, kung titignan natin yung earthly perspective, si Aaron po ay nasa kanyang zenith of his power. Okay? After the Exodus, the Israelites nag-camp naman po sa Mount Sinai, while si Moses po ay pumunta doon para i-meet si Lord. Alam natin tong istorya nito, Sister Kim, di ba? Noon umakyat si Moses para i-meet si Lord. Doon binigay yung 10 Commandments and Yes, at marami pang mga commands na binigay si Lord kay Moses. At itong proseso na to ay parang tumagal for several weeks. So habang si Moses ay nasa Mount Sinai, parang naging restless yung mga tao, yung mga Israelites. At sila ay nag-demand kay Aaron na sila pabalikin doon sa Egypt. So para ma-pacify o maging pahinahunin nila ni Aaron itong mga Israelites to, ay si Aaron ay nag-craft ng isang golden calf. And we all know this is a masasabi natin kasalanan because ito ay isang idolatry. So sa isip ni Aaron siguro, it may have simply represented where the Lord sat, but the idea quickly flew out the window. Instead, the people worship the golden calf itself. So meron silang bagong idol, meron silang bagong Diyos. So parang talagang nalimutan na nila yung mga teachings ni Moses. At nung bumaba si Moses, after dala-dala niya yung tablet, di ba, ni-rebuke niya si Aaron,
in no uncertain terms. So ano, sabi dun sa Exodus 32:21, ayan, ito po yung sinabi ni Moses, "What did these people do to you that you led them into such great sin?" Yan yung tanong ni Moses kay Aaron. So, makikita natin dito, Sister Kim, yun pong parang na-pressure si Aaron dito sa mga Israelite. Meron siyang parang talagang gusto niyang kasi restless nga itong mga Israelite, talagang gusto nilang makakita ng isang Diyos, ng mga himala, ng mga masasabi natin yung glory ni Lord. So, probably si Aaron, hindi naman nawala yung faith niya kay Lord, di ba? Kasi nakita niya in the past, nakita niya yung mga miracles, yung glory ni Lord. At sa future, at talagang iseset naman talaga ni Lord siya at ang kanyang pamilya apart as high priest. Sila po yung tanging mga Israelites lang na maaalaw doon sa Holy of Holies. Yan, makikita po natin yan sa Leviticus 8, verse 1 to 2. So, ano ba yung mali with Aaron? Siguro masasabi ko dito na kung ikaw, Sister King, ay maiwanan o mabigyan ka ng mabigyan ka ng isang tungkulin na halimbawa doon tumayo tayo doon sa katayuan ni Aaron, tayo magte-take charge sa mga Israelites for 40 days. Parang ang hirap din, di ba? Ang hirap din gawin yun. Parang ang hirap din i-pacify itong mga Israelitang to. Kasi gusto nilang makakita ng Diyos, di ba? Gusto nilang makita yung Diyos na talagang in action, hindi na isang Diyos na talagang nasa dark clouds lang o kaya nasa parang nasasabi natin yung parang kidlat, di ba? Na katulad noong pagka sabi doon sa Exodus 19 verse 16 to 18. Di ba? Parang gusto nila ng isang, sabihin natin, religion na masaya. Hindi po yung situation na kinakailangan na mag-intay lang sila na makinig sa ating Panginoon Diyos. And so, ito ang magiging tanong, ano ba yung nangyari? So, ang sabi ni Moses, ano yung ginawa mo? Sabi niya kay Aaron. So, dito sa pagkakataon nito, yung pong mga needs ng mga Israelite ay hindi po na-met at nag-demand po sila ng change. So, kaya ang ginawa nila, ginather nila yung lahat ng gold, tapos binigay nila kay Aaron. And they begged him for a God that could na gumawa ng isang God na nakikita nila at ito yun sasabahin nila. At noon nakita nga nila, nakatayo na yun, golden calf na yun, ayun na nga ang ginawa nila, sinamba nila ito. So, buti naman at si Aaron hindi po nawala yung pagka-priesthood niya. Dito sa parte na to, dito po sa yung pong kasalanan ng mga Israelites na idolatry. Pero nawala po yung opportunity niya para i-lead yung mga tao closer doon po sa talagang nag-iisang totoong Diyos. Yun ang nawala sa kanya. So, ang mga lessons na makikita natin dito po sa buhay ni Aaron is marami pong talagang tao ngayon na nagka-clamor na isang Diyos na talagang gusto nila yun, meron silang makitang image, tapos gusto nila yung religion na kung saan mamimit nila na kung ano yung gusto nila, ng mga pangangailangan nila, mamimit ng Diyos na sasabihin nila na tunay na Diyos. At pag hindi nila nakita ito, hindi nila naintindihan yung mga sasabihin natin mysterious ways ng Diyos, i-redefine nila para ito i-fit yung kanilang sariling understanding. At ang nag-result ka ay nag-create sila ng isang idols of the imagination. So, siguro, pwede tayo makisimpatay sa iba habang sila po ay parang nagre-wrestle doon sa
unexplained parts of life and God's mysterious ways. Pero katulad po ni Aaron, hindi natin pwedeng ibigay yung pressure para to remake God just to make them feel better. Dapat kung talagang yun, parang dito sasabihin natin, yung katotohanan lang kahit it hurts, di ba? Parang ganun. Sabi nga, let's hold forth God's word. Yan, parati natin panghawakan yung salita ng Diyos at intayin natin ang ating Panginoon i-reveal yung kanyang sarili and His ways in His own time. Hindi yung timing natin. Amen? So, ayun, doon po nagtatapos yung aking discussion about Aaron, pero meron po akong trivia, mga kapatid. Ayan. Si Aaron, yung pangalan po ni Aaron ay nag-appear ng 45 times doon po sa Old Testament, yan, sa Chronicles, Second Chronicles, sa Psalms. At yung kanyang pangalan ay nag-appear po ng 5 beses doon sa Old Testament. Yan, sa Luke, sa Acts, sa Hebrews. Ayun, sa Hebrews. So, yan po, trivia yan about Aaron. So, nawa ay meron po kayong napulot na aral dito po sa buhay ni Aaron. Sister Kim. Marami pong salamat, Pastora Lolit, sa isa pong muli na ako po marami akong napulot and realization na i-compare ko nga po, Pastora, yung pamahalaan or leadership noon sa leadership ngayon. So yun, once again, marami pong salamat sa mga insights at kung nakinig po kayo ng mabuti sa ating pong messenger, tagapagsalita ngayong gabi from Pastora Lolit, ay sure ako masasagot nyo kung mayroong mga pa-trivia questions tonight, ay sure akong masasagot nyo po iyan. At ako po, nais ko lang po mag-share. Sorry to interrupt ha. Pwede mo nang bigay yung question para maano na nila. Ay, sige. Maganda. Sakto po yan. Buti na lang ay thank you po sa idea, Pastora. Dahil dyan, ito, I'm hoping we're looking forward ni Pastora na makukuha nyo kasi kakasabi niya lang nung sagot actually. Kaya naman ang tanong ko, ilang beses na mention ang pangalan ni Aaron sa lumang tipan? Ulitin ko, ilang beses nabanggit ang pangalan ni Aaron sa lumang tipan. Sa lumang tipan po ha, hindi po sa bagong tipan. So yan, mga kapatid, pwede nang sumagot and you will win exciting prizes from the ASAP team. Ayan, may mga sumagot na. Wala pa po ako nakitang tamang sagot sa ngayon. Pero patuloy lang po kayo sumagot. Uulitin ko po ang tanong sa pangatlong pagkakataon. Ilang beses po na-mention o nabanggit ang pangalan ni Aaron sa Old Testament? Yan. So, abangan po namin ang inyong mga sagot. Thank you po, Pastora. So, sa mga oras na to, gusto ko lamang po ibahagi din yung mga ilang insights na natutunan ko sa shinare po ni Pastora Lolit. Isa na po doon na talagang tayong mga tao, nature natin sa pagkakalikha ng Diyos sa atin ang maghanap sa Diyos. Ayun. Kumbaga, merong mga tao na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos o walang pinaniniwalaan. Pero at some point, naghahanap pa rin sila, may pinaniniwalaan sila na may supreme being. So, ibig sabihin, nasa Bible yun, isa sa nature ng man, pagkakaligaya yung maghanap talaga ng Diyos. Kaya itong mga Israelita, yung kanilang longingness to seek and to see God is mali nga lang. Kasi gusto nila yung nakikita, na hawakan, nasasamba. At tama si Pastora, di ba? Kasi hindi yun naging, nalimutan agad nila yung itinuro ni Moses nung nangyari yan. Alam niyo po, habang nagsasalita po si Pastora, naalala ko po yung isang preaching po na napakinggan ko, Pastora, regarding about God being real. At ang sabi po doon ay kung siya ay Diyos na maikukulong mo lang ng iyong mata, na hawakan ng iyong kamay, ay hindi siya totoong Diyos. Kasi yung totoong Diyos ay infinite.
walang lumikha sa kanya, at therefore hindi natin siya kayang ikulong ng ating mga imahinasyon o mata kasi nga napakalaki niyang Diyos at hindi talaga natin siya pwedeng, kaya nga ang Diyos galit po sa idolatry yan, nabanggit po yan ni Pastora Lolit kanina. Ayaw niya po yan kasi ang totoong Diyos ay God is Spirit, sabi nga po sa kanyang salita. Hindi natin siya talaga pwedeng ikahon dun sa imahe, sa mga bato, sa mga kahoy, sa golden calf tulad kanina, never. Because our God is more than that. Yung ano nga, imagine niyo po ito dong mundo ay tuntungan lamang ng kanyang mga paa. So, Totoo yan, Sister Kim. yes po, napaka ano po ng ating Diyos. Kaya ayan, sa atin, siguro tayo nga po ay Kristiyano na ngayon, wala man tayo sigurong idolatry na tinatawag na tulad ng golden calf. Pero ito ulit-ulit to sa mga preaching ng ating mga pastor. Anything or anyone na pinaglalaanan natin ng higit na oras, atensyon, o maaring pagmamahal o devotion over God ay maaaring matawag na idolatry at ayaw po yan ng ating Panginoon. And second po, Pastora Lolit, what I've learned is about leadership. Totoo po yun na medyo, ako nung tinanong nyo po paano mo ililid yung, I think thousands and hundred thousands na Israelites for 40 days, napakahirap. And I would say na natutunan ko po from Aaron's life about leadership ay dapat pala tayo yung mga leader na hindi under peer pressure at not under pleasing people, but a leader na dapat pleasing God. Naalala ko po, Pastora, sa ating kasalukuyang pamahalaan, sana hindi tayo namumuno pala, hindi lang sa ating bansa o maging sa church dahil sa udyok lamang ng nakararami. O ito yung gawin mo, ito dapat yung gawin mo kasi ito yung sinabi ng marami, ng majority. Wala na dun yung ano yung sinasabi ba ng Diyos patungkol sa mga bagay na yan, sa mga prinsipyo na yan. So, dapat pala, for you to be a good leader, dapat supreme doon yung authority ng Diyos. Si Aaron, pagkamat nag-fail po siya doon, matututo tayo from that sad part ng story niya kasi tayo, when God called us to lead our family, to lead our church, to lead sa school, at saan man niya tayo tawagin, lagi nating iisipin, wag yung sasabihin ng maraming tao. Meron po kasi nun, Pastora, na parang, ay, pagbibigyan ko yung boses ng taong bayan para matuwa sila sa akin, para sa susunod na botohan, ako uli yung manalo. Kaya nga. Pero paano yung boses ng Diyos? Paano kung sinasabi ng Diyos, wag mo tong gawin, wag kang mandaya, wag kang mangurakot, wag mo pagbigyan, o kahit yung mga, di ba yung mga ano, Pastora, yung mga under the table, o ipapanalo ka namin, di ba? Pag pinakinggan mo yung ano namin, panig namin. Pero hindi naman yun yung kalooban ng Diyos. So, bagamat matutuwa sa atin yung maraming tao, mga tao, ang Diyos naman, hindi siya matutuwa. Kumbaga, sabi nga, sana maging totoo ito sa atin, mas naisin natin na okay lang maging kaaway natin yung iba dahil mali yung kanilang ginagawa. Kasi maging kaaway natin ang Panginoon kasi nalabag natin yung kalooban niya. So, ayaw naman natin paluhain. Di ba? Wag na daw po natin ipag-grieve yung Holy Spirit. Wag natin siyang paluhain dahil sa pagsuway natin. Pero yun po, sa leadership nawa, patatagin natin yung ating leadership sa pamamagitan ng pagsunod dun talaga sa supreme sa ating Diyos. Siya dapat yung, kung ikaw yung leader, ang pinaka-leader natin, pinaka-head ay ang Diyos. So, siya dapat yung final say. At kung ano yung word niya, dapat yun din yung bababa at ililid natin dun sa ating mga pinasasakupan. Yun lamang po, Pastora. Salamat po. Siguro yun, isang nakita ko rin, Sister Kim, dito na si Lord talaga, napaka-merciful. Kasi dito nakita natin na si Aaron, hindi naman nawala yung pagka-priesthood niya eh. Diba? Doon sa ginawa niyang paggawa ng golden calf. Pero yun, nawala sa kanya, yung opportunity niya. Amen. Para i-lead yung tao closer to God. Kasi yun yung sinasabi mo nga, ito po yun parang task ng bawat mga leaders, ng mga churches, ng isang congregation na ililid ang mga tao closer to a true God, di ba? So, ikaw pastor ka na eh. Pastor ka, pero ano ba yung ginagawa mo bilang pastor? Ginagawa mo ba ito every Sunday lang? Or
ano ba yung ginagawa mo? Talagang ikaw ba ay nagli-lead dun sa mga tao? Kasi minsan meron pong mga pangyayari na, halimbawa, ikaw yung gagamitin ni Lord para halimbawa, mediate. Ano ba tawag dito yun? Halimbawa, may mga problema. Ano ba yung Counsel. ginagawa mo? Ikaw ba ay parang pinag-aaway mo kayong mga tao? Or kaya yun talagang ibigay mo sa kanila yung tamang perspective na kinakailangan na malaman ng mga tao yung dapat gawin. Kaya huwag tayo mag-hesitate magsabi kung mali, parang Yes. gano'n. Kung tama, yan, di okay, pero kung mali, wag natin masyadong i-sugarcoat pa. Parang gano'n. Katulad nung nangyari kay Aaron na talagang gusto niyang maging mahinahon lang tong mga tao. Pero sabi ko nga, Sister Kim, napakahirap pag-iwanan ng mga hundreds of Israelites. Tayo sa ating church, iilan lang tayo, pero bawat isang tao ay may kanya-kanyang parang identity, iba-ibang ugali, kaya kinakailangan dapat anuhin mo yan, talagang makijive ka dyan. Pero dito si Aaron, wala siyang magawa. Parang ganun sa akin siguro. Parang wala siyang magawa. O sige, matigil kayo. Kami gumawa. Parang gano'n. Ayun, nakakatuwa, napaka-merciful talaga ng ating Panginoon. Yes po, totoo yan. And sorry po, last na talaga. Sa being merciful, so kung mag-agree dun kasi sa sinabi ni Pastora. Sa totoo lang, ang ating Diyos talaga, kahit sa ating buhay, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo naging aaron minsan sa buhay natin. May pagkakataon na naging ganun tayo. At yung totoo yung sinabi ni Pastora na yung mercy lang talaga ng Diyos, kaya tayo nandito pa rin, yung grace niya, kaya nandito tayo pa rin. Ayan, naalala ko, Pastora, yung verse, I think sa New Testament. Natanong ko po kasi yung dati, bakit parang ang tagal dumating ng Lord. Tapos may verse sa Bible na patient pa si God kasi inaantay, binibigyan niya pa ng maraming pagkakataon o ng pagkakataon yung iba pa po para makapagsisi at bumalik sa Kanya. So, ganun, kaya nakakatuwa po ang ating Diyos. Apart from His mercy, we are nothing. Kaya yun, salamat po ng marami sa Panginoon. At hanggang ngayon, talagang iniintay niya, talagang ayaw niya na meron mapunta doon sa place na kung saan pagsisisihan ng bawat isa. Kaya sobra-sobra yung grace, yung pong biyaya, yung pong mercy ng ating Panginoon. Okay, sana meron pong mga mag-insight regarding dito, parang wala akong nakikita. Ayan. Pero may mga sumagot po, Pastora, sa inyo pong pa-trivia. Ayan, may nakikita na po kayong tamang sagot. I-flash ko po at siguro i-flash ko po yung mga sagot ng mabilis. Tapos, i-reveal na po ba natin, Pastora, ang tamang sagot? Or after na lang, Sister King, after prayers. Sige po. Ayan. Ayan. Minsan pa po ay ini-encourage namin kayo to share your insights sa ating pong talakayan about sa buhay ni Aaron. At i-drop nyo din po ang inyong comments, prayer request, at ang inyong pong mga praise report dahil babasahin po namin yan ni Pastora Lolit. Ayan. Pastora, may tayong announcement, sis? Ayun, announcement. Sige po. Ano po ang inyong nais i-announce, Pastora, kung meron po? Hindi, ikaw, baka meron ka. Ayan, yung ating morning watch ng EDSA ay patuloy po, minsan 5:30. Ayan, depende po magising yung mga madyodondado. Na nakakatuwa, talagang napakabuti ni Lord doon sa ginawa sa amin doon sa Pangasinan. Marami kaming nakakatuwa dahil itong mga morning prayer warrior na hindi lang pala mananalangin. Sila po ay nakagawa ng mga parang devotion, sila ang nag-lead. Wow. Talaga na nakita ko talaga na talagang pwedeng gamitin ni Lord ang lahat basta talaga nagpapagamit. Amen. Ayun. Baka meron tayong star sender, sis. Sige po, tingnan po natin. Habang tinitingnan po namin or we are checking po sa ating mga star senders, isa po sa mga announcement ay patuloy nyo pong isama sa panalangin ang ASAP Ministry para po sa kalakasan ng ating mga leaders, ng ating pong mga
manggagawa, kami po ni Pastora Lolit at mga kasama namin sa ASAP, ay patuloy niyo po kaming isama sa panalangin. Ayan. At syempre po, Pastora, purihin po ang Panginoon sa ating pong mga star senders. Meron po, and we have Pastor Dennis Yusef na nag-send po ng 10 stars. Ayan. Thank you po, Pastor Dennis. At si Sister Daisy Samson na nag-send ng 10 stars. At si Sister Mabs na nag-send ng 50 stars. Ayan. Marami pong salamat sa inyo, mga kapatid. Patuloy po ang pag-support. Nawawala ka, Sister Kim. Ay, sorry po. Ayan, rinig na po ako? Oo. Ayan. Ayun, once again, patuloy niyo pong isend ang inyong pong mga stars para po suportahan ang ating online ministry, at kung hindi man pwede sa through Facebook, ay pwede niyo pong isend ang inyong stars sa aming GCash number. Ayan, ipa-flash ko po maya-maya sa ating screen. Ayan, pwede niyo po doon isend. Ito na po. Ayan, dyan niyo pwede isend yung ating mga stars. Yan sa account po ni Sister Arlene Mejia. Ayan. So, kung wala na pong further announcement, ay hayaan niyo po na ako po ba, Pastora, ang maunang mag-pray? Na lang, sis. Oh. Sige. Okay. Yeah, pero bago tayo mag-pray, gusto kong pasalamatan si Sister Kim. Talagang napaka-laking asset na nasali sila ni Brother Carlo dito po sa ASAP dahil talagang hindi naman syempre bata, madaming alam. At natutuwa ako every time na nakikita ko yun, parang, ano ba tawag doon, sis? Yung parang may tawag doon yun nagpapakita ng preview. Parang ano po, mga promotion po natin. Oo, nakakatuwa dahil yun na isi-share, kaya talagang parang isang way din yun para malaman nila kung ano yung ilulook forward nila pag tuwing 7 o'clock, parang ganon. Kaya ayan, salamat kay Lord sa buhay ng dalawang ito, si Sister Kim at saka si Brother John Carlo. Ayan, mga bata pa kasi. Maraming salamat. Okay? So ngayon, tayo po pumunta na sa ating panalangin. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God, sa araw na ito na binigay mo, lalo tigit sa lahat, Panginoon, sa mensahe mo about Aaron's life at kung paano po siya nagamit, Panginoon, at yung mga flaws niya, Panginoon, nakita namin. At nawa itong mga flaws na ito ay hindi po namin magaya, at ang magaya namin, Lord God, yung pagsiserve niya, Lord God, sa inyo bilang isang saserdote, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po dahil talagang marami po kaming natutunan dito po sa buhay po ni Aaron, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Lord God, muli kaming dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, humihingi ng tawad sa lahat ng mga bagay na nagawa namin, hindi hayag man, Lord God, o hindi hayag, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord, ay patawarin mo po kami at linisin mo po ang aming mga puso, isipan upang sa gayon, Lord God, ang aming paglapit namin sa inyo ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Lord God, we are praying, Panginoon, unang-una po sa aming bansa, Panginoon, na talagang marami pong nag-i-speculate na magkakaroon po ng sinasabing big one. But then, Lord, mangyari man to o hindi, ang dalangin namin, Panginoon Diyos, ay i-prepare mo po ang bawat isa. Hindi lamang po, Lord God, doon sa mga kung anong bagay, yung pong i-prepare mo, yung pong mga mangyayari. Bagkus, Panginoon, most of all, Lord God, i-prepare mo po ang bawat heart ng mga tao, Panginoon, to receive you as their personal Savior, dahil alam po namin, Panginoon, na pag ito'y nangyari, Lord God, whatever comes, kung ano man po ito, lindol, bagyo, Panginoon, landslide, or even drought, Panginoon, ay makakayanan namin dahil alam po namin, Panginoon Diyos, na andyan ka parati na kasama namin. We pray, Lord God, sa aming mga officials, Panginoon, na nawa, Panginoon Diyos, na bigyan mo po sila ng katatagan, Panginoon, ang lahat po, Lord God, ng mga
mga public officials na talagang nagsusulong, Panginoon, ng lahat ng kagustuhan mo. Nawa, Panginoon, ito po yung mag-reign, Lord God, sa aming bansa. At kung meron man pong mga gumagawang mga hindi po kanais-nais, Panginoon, ay nawa ito'y ma-reveal agad, Lord God, upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay talagang makita ng bawat isa na ikaw, Panginoon, na kaya mong magluklok, pero kaya mo rin mag-alis, Panginoon. Basta ginusto mo, Panginoon Diyos. We also pray, Lord God, syempre, doon po sa prayer request ni Sister Lourdes Abrigo, Panginoon, yung kanilang opening ng MMIM Anduyan Tubao, La Union sa May 12. We pray, Lord God, na nawa ay marami pong umattend, Panginoon. Yung speakers, Panginoon, ihanda mo po siya, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging ito'y matagumpay, Panginoon. At hindi lang umpisa, kundi ito po yung magiging umpisa, Panginoon. At marami pang susunod na mga linggo na at alam ko, Lord God, sa pamamagitan nito ay marami pong makakakilala sa inyo, Lord God. Kaya ang dalangin namin kay Pastora Lourdes na bigyan mo po ng kalusugan, Panginoon Diyos, sapat ng lakas upang, Lord God, makayanan niya ang lahat po ng mga bagay na ibinibigay mo po sa kanila. Kaya hindi naman, Lord, we pray po dito po sa church planting naman po nila Sister Ems at ni Brother Ronald, Panginoon, sa Melendres, Taytay. Ang dalangin din po nila ay dumami ang mga attendee, Panginoon. At maraming salamat dahil so far marami pong tumutugon, Panginoon Diyos, doon po sa kanilang Bible study. And we also pray, Lord God, for this couple, kay Sister Ems at kay Brother Ronald, na bigyan mo po, Lord God, ng kalakasan. At nawa, Panginoon Diyos, ay talagang itong mag-asawang to ay magamit mo sa ministeryong inaatang mo sa kanila, Panginoon. Kaya dalangin din namin yung sa kanyang anak na si Rain na meron pong lagnat ngayon. We pray, Lord God, na ikaw, Panginoon Diyos, ang mag-heal, Panginoon, kay Rain. At nawa, Panginoon Diyos, ay makarecover niya siya the soonest, Panginoon, dahil talagang siya po ay talagang nag-aaral, kinakailangan niya pong hindi po umabsent, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami dito po sa buhay nila Shins at nila Ross na yung protection mo po ay binigay mo po sa kanila dahil sila po ay muntik na maaksidente. Pero maraming salamat dahil sumama ka sa kanila, Panginoon Diyos. At dalangin po namin, Lord, sa kanilang anniversary na ngayon or kaka-celebrate lang nila ng kanilang anniversary, na ikaw, Panginoon Diyos, ang maging sentro ng kanilang buhay. Ikaw ang maging triangle nilang dalawa, Panginoon. Upang sabihin ang lahat, Lord God, ng mga kung anuman mga trials na darating sa kanila, ito po ay mapagtagumpayan nila, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po, Lord God, doon po sa kanina nga yung praise report din po namin kay Pastora Cherry. Maraming salamat dahil pinakita mo kung gaano talaga ka-power, Lord God, yung pong kapangyarihan mo ay gumalaw sa bawat taong talagang nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po at alam ko, Lord God, na hindi na po ito pong sinasabing cancer na to, hindi na po babalik, Panginoon. Bagkus, Panginoon, siya po ay talagang bibigyan mo po ng kalakasan at alam ko, Lord God, magagamit mo po si Brother Raymond sa ministeryong iaatang mo sa kanya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat po ng mga seniors, Panginoon. We pray, Lord God, sa mga oras na ito dahil most of the seniors ay talagang nahihirapan sa weather ngayon na sobrang init. Kaya Lord, we pray na ikaw, Panginoon, ang kumilos, bigyan mo po ng kalakasan at nawa, Panginoon, ay talagang malampasan namin, Panginoon Diyos, itong pagkakataon nito na kung saan, Lord God, talagang sobra po ang init, Panginoon. Lalong-lalo na po yung mga tao na nasa labas, Panginoon, nagtatrabaho sa labas, yung mga tindera, yung mga drivers, Panginoon, ng mga
ng mga motor, Panginoon, ikaw, yung mga pulis, Panginoon, yung pong mga nagwawalis, ikaw na po bahala, Panginoon Diyos, sa kanila, Lord God, dahil hindi naman po pwede silang sa bahay lang dahil yung trabaho po nila ay nasa labas talaga. Kaya ikaw na po ang bahala, Lord God, ingatan mo po ang bawat isa at ang dalangin din po namin, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga uh, church planters, Panginoon, ay nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, dahil mahirap po talaga ito pong weather ngayon, ay bigyan mo po ng kalakasan, Lord God, lalong-lalo na po yung pong mga nagka-house to house at mag-share po ng, ng salita mo, Panginoon Diyos. Kaya ikaw po, Lord God, ang maitaas, ikaw po ang mapapurihan, Panginoon Diyos, at maraming salamat po muli sa lahat-lahat. At ibinabalik ko po ang lahat ng papuri sa tanging pangalan mo lamang. Amen and amen. Amen. Aming dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa panalangin. At una na po dito, Lord, we are praying for Pastor Dennis Yusef, ang isa po sa aming mga star senders, na pagpalain niyo po si Pastor sa lahat ng ministries na inyong in-entrust sa kanya. Please bless his family. Please bless yung kanyang pinagkukunan ng kinabubuhay. Please bless the MMI Americana Local Church na kanyang pinangungunahan. At dasal din namin, Panginoon, na sa lahat ng kanyang gagawin sa bagong ministry niya sa media, tulungan niyo po siya, bigyan ng wisdom in his leadership, in his skills. Lord, patuloy niyo pong pagyabungin, patuloy mong gamitin for your kingdom and for your glory. We also remember in prayer, Panginoon, si Sister Daisy Kamitan, na Lord, nawa yung kanyang pong pamilya ay maging malusog, matuloy na ingatan saan mang magpunta, at pagpalain niyo rin po, Panginoon, yung kanyang ministry as our prayer ministry head ng MMIM EDSA. Please continue to guide her sa paglilid niya, sa pangunguna niya, sa pamamagitan, Lord, ng prayer ministry ng EDSA. At dasal din namin, Panginoon, whatever the desire of her heart, ikaw po, Panginoon, na magbigay kung ito po ay ayon sa iyong kalooban. At Lord, nagpapasalamat din kami sa buhay niya dahil patuloy mo siyang ginagamit, Lord, sa iba't ibang aspeto ng ministry sa inyong kingdom. We also remember in prayer si Brother Patrick Severisa, na nawa, Panginoon, patuloy na kalakasan, pag-iingat sa araw-araw sa Kanya, maging sa Kanyang mga anak, patuloy namin dinudulog ito sa iyo, Panginoon, na sa pagpasok po man niya sa work, hanggang pag-uwi, we are praying for your protection in Jesus' name to be upon Kuya Patrick. We also pray ng kanyang mga anak ay lumaki ng may banal na pagkatakot sa iyo, at dalangin po namin na yung kanila pong pamilya, yung kanya din pong mga anak ay hindi lang lumaki na may banal na pagkatakot sa iyo, one day makita niya rin na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kung sila man ay naglilingkod na, patuloy mo pong pagpalain at pagyamanin yung ministries na kanilang ginagawa sa ngayon. We also remember in prayer si Sister Mobs Kadahing, nadalangin namin yung kanya pong patuloy na journey with Kuya Danny sa pagkagamutan. Lord, ko yung patuloy na magbigay ng lakas ng loob, katatagan, Lord, ng kaisipan, pananampalataya sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. At dalangin namin, Lord, that in everything that she does, ikay kanyang mabigyan ng kaluwalhatian. Please bless the work of her hands. Please bless their finances. Please bless her ministry. At dalangin din namin, dakilang Diyos, na yung kanilang pamilya sama-samang lalago at magiging matatag sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. We also remember in prayer si Brother Danny, na patuloy niyo po, Lord, na magkaroon siya ng fast recovery, na sa gayon, Lord, mag-back to normal na yung kanyang health. Sa mga series pa po ng lab test, kung meron man siyang pagdadaanan pa, we're praying for more favorable results in Jesus' name. And Lord, ganun din po si Brother Raymond, talagang nagse-celebrate po kami, Panginoon, na si Brother Raymond po, Panginoon, ay pinagaling niyo na. We keep on praying na patuloy niyo po na hindi na talaga bumalik pa yung mga cancer cells, Panginoon. We also remember in prayer si Sister Beulah, na nawa po sa kanilang pagluwas sa Laguna, we are praying for your protection and provision, Panginoon. Lord, dalangin namin sa kanilang pagluwas ay patuloy niyo po silang ingatan.
balutin niyo po sila ng dugo ng iyong anak na si Jesus at makarating ng matiwasay at ligtas sa kanilang pupuntahan. Ganon din naman, Lord, na nawa po yung magandang kalusugan kay Sister Beulah, maging sa kanyang buong pamilya ay maranasan nila, lalo na po talagang tag-init ngayon. We are prone sa heat stroke. Dalangin namin, Lord, ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman at maranasan nila, Lord, yung iyong kabutihan sa bawat araw ng kanilang buhay. Lord, salamat sa iyo sa aming pong mga kasama ngayon na sumusubaybay sa ASAP. Sino man sila, hindi man namin mabasa yung iba pa po nilang prayer request. We are praying, Lord, sa kanila na sila po inyong katagpuin at tugunin ang kanilang panalangin ayon sa iyong kalooban. O Diyos na dakila at mabuti, maraming pong salamat. Tunay nga na napakabuti niyo po, napaka-merciful niyo po, kayo po ay napaka-makatarungan at kailanman ay ang yung katangian na yan ay hindi nagbabago. Lord, minamahal ka namin, pinapasalamatan, pinupuri at pinuluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Sige, Sister Kim, tuloy-tuloy mo nang i-announce yung nanalo sa ating trivia question. Sige po, bago ko po i-announce kung sino po ang nanalo, si Pastora Lolit po ang magre-reveal ng ating tamang sagot. Ano ko po muna yung tanong ha, at i-reveal po sa atin ni Pastora Lolit ang tamang sagot. So, ang ating pong trivia question ay, ilang beses po na-mention sa Old Testament ang pangalan ni Aaron at ang sagot? Ayan. Ang sabi ko kanina, yun pong pangalan ni Aaron ay nag-appear 45 times doon po sa Old Testament. Ayan. Amen. At dahil dyan, yes, Pastora, I think allowed na, yung winner natin I believe, allowed na winner to, valid na winner to, dahil ang ating winner ay galing po sa ASOP team. Hindi ko alam kung pwede yan. Sapagkat yung iba pong mga sumagot ay maraming pong salamat sa inyong pagtatry. Gayun pa man ang ating winner, walang iba ay si Sister Ems Kasim. Ayan. Congratulations, Congratulations po, Sister Ems. Ayan. So, that only shows na nakikinig si Sister Ems. Amen. Totoong nakinig ng mabuti. Very good. Ayan, at dahil dyan, sa lahat po ng sumubaybay, bago po tayo magtapos, Pastora, ay basahin lamang po natin yung isa sa praise report na nakita natin at tayo magwawakas na. Ayan, salamat daw po sa Panginoon sa laging pag-iingat, araw-araw kalakasan, katatagan, kalusugan at pagmamahal at higit sa lahat, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Amen. Talaga naman. Amen. Lord. Napakabuti tunay nga po ng ating Diyos, Pastora. At dahil dyan, sa lahat po ng mga sumubaybay na di na po namin mababati pa, ay na-appreciate po namin at binabasa po namin ang inyong mga comments at ang inyong pong mga praise report. Kaya naman minsan pa, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ako po si Sister Kim at patuloy po na nag-iwan na sa lahat ng pagkakataon tayo po ay manalangin at magbalik ng pasasalamat sa ating Diyos. Always say a prayer. Bye. Bye po and God bless. Thank you, Kim.